Yung Forbes Park na rally, symbolism po yan ng burgesya komprador, ng burokrata kapitalista, at ng mga Panginoong may lupa na hindi nakakaranas na sila ay bahain, sila ay malunod sa gutom at kumunoy ng kahirapan. Hindi lang po kumunoy ng kahirapan ang nangyayari sa atin generational poverty. Hundreds of years of poverty sa milyon-milyon na mga Pilipino. Kaya nga, pero kung babanggitin ko kung rally lang ang gagamitin mo para lusubin ang Forbes Park, hindi po sasapat yun para baliktarin ang tatsulok. If you want to lead the people to a real class struggle and revolution, you have to be prepared for that. Mag-armado ka niyan. Magbubuo ka ng hukbo. Kung walang hukbo ang mamamayan, wala silang ni anuman. Yan po ang teorya niyan ng People's War ni Mao Zedong. I've been there. Almost 21 years ko pong isinabuhay ang buhay ng pagiging kadre sa CPP, NPA, NDF. Kaya I understand itong pagiging bata ni Kiko Barsaga, kailangan maingat ka sa mga pinapanawagan mo Because you lead the people, you may lead them towards destruction rather than leading them towards correct and victorious approach in the mass movement. Kailangan po, ang pinakakailangan ngayon, bagamat hindi natin kayang bawiin ang kayamanan at kapangyarihan ng burgesya komprador, burokrata kapitalista, at ng mga Panginoong may lupang malalaking mga asyendero na nagkokontrol ng ekonomiya at politika ng Pilipinas, we can create a government that can be a protector, that can be the arbiter, and that can be a balancer for the people. Yan lang po ang the least. Kasi kung gusto mong baguhin talagang buong sistema, it needs a revolution. At ang revolution marahas, madugo, at yan po ay nangangailangan ng armadong puwersa ng mamamayan. And I am not advocating that anymore. Siguro nakita nyo saan ang hugot at nanggagaling ang pagpupuna ko na bakit sa Forbes tayo lulusog. Ang political power Malacanang, Senado, Kongreso, yan. Justified yan dahil yan ay mga kahit magprotesta ang mga tao direkta dyan, there is a provision in law that we can use yung petition of the people to redress their grievances against the government. Yan, pwede po yan. But the government is not in Forbes or doon sila nakatira. Symbolism yan Kaya maingat tayo dapat yan. The Forbes rally is a symbolism, but it is also treading on dangerous ground. Baka hindi handa ang taong bayan at mamamayan, at kapag hindi mo na nakontrol na galit na ang mga mamamayan at may emotion sila, pero maliit pa ang bilang ng mga nandoon, at lumusog papasok yan sa Forbes Park. Mapipigilan mo ba yan? Kapag naging madugo at marahas na. Hindi pa napapanahon at nakatakda na ang pwersa ay kaya ng gamitin ang ganong antas ng pagkilos. Yun po dapat na makita natin. Everything is timing. Hindi po yan madali gawin. Kasi po pinag-aralan din po namin yan, pinag-aralan yan ni Ka-Eric. Hindi lamang po libro, hindi lamang doktrina, kundi pati practice. Inaral ko po yan, para maintindihan po ninyo itong mga sinasabi ko. Hindi pa po ito ang buong analisis sa lipunang Pilipino. Sa perspective na pinanggalingan ko, kung saan kami po ay nagsusulong ng class struggle. Yung pakikipagtunggali sa binabanggit ko na nandyan sa Forbes Park, Dasmariñas Village, Valle Verde, yung malalaking top level subdivision, yung sa Malacanang, yung tinatawag nating burgesya komprador, Panginoong may lupa, asendero at pati burokrata kapitalista. Sila po ang real target ng class revolution na yan, na pinanggalingan ko. Subalit kasabwat din sila ngayon ng CPP, NPA, NDF. Kasi ang nagpupundo at nagpuproteksyon sa CPP, NPA, NDF, urban operatives and urban operations nila, sila Martin Romualdez. At kinokonsenti din ni Marcos. Iyon, kasi nagagamit nila laban sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, sana po ay maintindihan natin na when we want to have a government na nakatuon sa pagprotekta sa taong bayan, kailangan nating palitan na si Marcos Jr. And then we need a government na hindi po nanguya papa, lumuluhod sa oligarkiya, sa burgesya komprador, sa mga Panginoong may lupa, kundi gobyerno na arbiter, protector, and balancer for the people. Ayun. Yun po ang hinahanap natin. Pero hindi naman po ibig sabihin na kasalanan ang maging mayaman. Kasalanan po ang maging sobrang mayaman ka at nagpapasasa ka sa kayamanan ng bansa at ng bayan mo
habang nagugutom ang taong bayan at wala kang ginagawa. At ang malala pa, nakikipagsabwatan ka sa mga mandarambong sa gobyerno. Exactly what we are seeing right now. Ang papel ng burgesya komprador, mga Panginoong may lupa at burokrata kapitalista at mga ganin at gahaman ng mga oligarko ay lalo pa pong lumakas ang poder at access nila sa gobyerno at batas. At ang kawawang taong bayan ay mas lalo pang nalugmok sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez sapagkat barkada nila at mas pinapaboran nila at mas kanilang pinoprotektahan at nagiging kasanib nila at kasabwat ang mga binabanggit kong 2% nagkokontrol ng buong ekonomiya, patrimonya at buong politika at batas sa Pilipinas at buong gobyerno. Kay Duterte hindi masyadong nakaporma ang oligarkiya, hindi sila masyadong nakabuelo na gamitin nila ang gobyerno para durugin ang taong bayan. Because mayroon pong nagbabalanse kahit papano. Hindi man yun perfecto, hindi man yun solid, pero makita mo na hindi nakikipagbarkada si Duterte sa mga oligarko, sa mga burgesya komprador, sa mga burokrata kapitalista. Siyempre may mga burokrata kapitalista din na nasa poder ni Duterte noon. Like sina Sunny Dominguez, mga burokrata kapitalista din yan. Ano? Yung kanyang finance officer, no? Ni Duterte, yung finance secretary niya, malaking burgesya komprador yun. No? Mga minahan ang negosyo noon. At walang pinagkaiba yan kina Romualdez sa class interest nila. Pero dahil nandyan si Duterte, hindi po nila magagamit ang gobyerno para pagsamantalahan at abusuhin ang kanilang access to power, to laws, and even to the wealth and resources of the country sapagkat nakikita ni Duterte kung paano balansihin kahit paano magkaroon ng arbitration and protection ng taong bayan na hindi sila matutudong dihado. So, ibig ko sabihin kapag I have to be intellectually honest, talagang ang sistema na 2% lang ng mamamayan natin sa population natin na nagkakontrol ng 90% ng ating ekonomiya, patrimonya, kayamanan at buong gobyerno at batas sa kanila lang umiikot. That is not a fair and just government. Malinaw tayo dyan mga kababayan. Yan pong punto kung bakit sinasabi ko ngayon, ang rally sa Forbes Park na naganap, no matter na hindi man yan malaki, subalit symbolism yan that something is seriously ill. May malalang sakit na kanser ang lipunang Pilipino. Sapagkat ang gobyerno ni Marcos ngayon at ni Romualdez naging posible at naging monumental at systematic ang korupsyon at pandarambong dahil nakikipagsabwatan ito sa mga burgesya komprador, oligarko, burokrata kapitalista na sila mismo ay ganun din, barkada nila at kasabwat. Kaya parang baliwala lang kay Marcos at kay Romualdez ang pandarambong na nagawa at naganap sa ating bayan. And many of them na nagnakaw sa kabanang bayan in more than trillion pesos ay nakapagbili ng property dyan sa Forbes Park. Kaya naging symbolism of protest. Yun. Pero hindi po yun ang political power. Ang gusto natin ay palayasin si Marcos at si Romualdez sa poder at magkaroon ng matino, maayos, may puso, may damdamin, may paninindigan at mayroong lakas ng loob na pangalagaan at protektahan ang interes ng mga mamamayan una sa lahat bago ang mga oligarko, burokrata kapitalista, Panginoong may lupa, asendero at ang mga oligarko. The government must be the government for the people. It should be a government that stands by the people, with the people, which hindi natin nakikita kay Marcos sa kasalukuyan. So alam niyo na po ang alamat ng Forbes Park na mga rally na ito at ano po ang kaugnayan nito sa burokrata kapitalismo na umiiral sa gobyerno. Kaya nga, nagiging sindikato ang gobyerno sapagkat bureaucrat capitalism ang sistema na umiiral. Pag sinabing bureaucrat capitalism, ang gobyerno pinapatakbo ayon sa business interest ng oligarko, ng mga burokrata kapitalista, ng burgesya komprador at ng mga magnanakaw na politiko, hindi interest ng taong bayan. Kaya ang bureaucrat capitalist government is a government that is in conspiracy with the big landlord class na abusado din sa poder at kapangyarihan at nakaw sa yaman. Tinotolerate nila yan sa ating lipunan. Pati po itong usapin ng burgesya comprador or the bourgeois comprador class like the Ayala, the Sobel, the Araneta, the Razon,
Yan po mga burgesya komprador, the Aboites, and then the oligarchs, mga Lopezes, na kung hindi burgesya komprador, ay Panginoong may lupa din, mga kababayan. So the government running like that, na ang 2% ng population lang ang kanyang priority at walang totoo at konkretong aksyon para ibalanse at umabot naman ang kayamanan sa taong bayan, is a government called bureaucrat capitalist government. That is exactly what Marcos and Romualdez government is all about. And kaya po nangyari ang pandarambong, pagnanakaw, yung tinatawag na monumental restoration of corruption and massive systematic implementation of plunder because of a bureaucrat capitalist government. At ang solusyon dan, palitan mong gobyerno, because the power of the law and the power and authority of the law and of the government as a state belongs to the people at kaya niyang i-arbitrate, i-protect at i-balanse na hindi madidihado at hindi lulumpuin ng 2% ng mga population na ito ng burgesya komprador at mga burokrata kapitalista at mga malalaking Panginoong may lupa ang taong bayan. There must be a government that can balance, protect, and arbitrate for the people. Itinatanong nyo, baka hindi kaya kailangan kay Eric palitan na talagang buong sistema ng lipunan. Yeah, we need a revolution for that. But you cannot have a revolution without a people's army na may armadong puwersa ka. Hindi ko na po gagawin yon. I will just do for the reform. I will just do for the change of government in a system that can arbitrate, protect, and balance the interest for the people na hindi lamang po kontrolado ng burgesya komprador, burokrata kapitalista, Panginoong may lupa, oligarko, ang gobyerno, politika at ang mga batas. There must be a kind of government na umiral dapat kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte noon. Bagamat hindi yun perpekto, hindi yun nakumpleto, at least ay ipakita niya kung ano ang ibig sabihin ng isang gobyernong kumakalinga at nagmamahal at may kayang gawing panindigan na i-protect niya ang kanyang mamamayan. More of this sa pagbabalik po ng ating ka-Eric video talakayan and video analysis. Sa gustong tumulong po sa ating advokasya para sa pagpapalakas ng ating mga pag-oorganisa sa hanay ng mamamayan through Bangon Sambayanan People's Movement, sa ating mga advocacy sa komunidad at sa ating mga public forum na ginagawa sa communities, you can support and you can send whatever support that you can sa ating line of support 0916-308-7710 0916-308-7710. GCash line din po yan at line of support through kay Langging Rohilda Celis. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik at pagsuporta, pakikinig at pagbibigay ng atensyon sa mga talakayan with Ka Eric. Magbabalik po tayo sa isa na namang video analysis, and then sa gabi po, pag may time tayo, is live. Alas 9:15 po, balita at talakayan with Ka Eric. Philippine Standard Time, 9:15 in the evening. Simultaneous yan sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account, personal account ko yon, at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ayan. So mga kababayan, magbabalik po tayo sa ating pagsasama sa malinaw at matalas na mga talastasan at talakayan kasama si Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino.